Okay. Thank you, Lord. Saan si... Thank you, Lord. Okay. Magandang hapon po sa bawat isa. Ano po, ngayon po ay December 28th, last Saturday of 2024. Ano po, medyo nagkaroon po tayo ng konting pagkabalam. No po, na late po tayo. Meron po nangyari sa amin doon sa ginagamit po namin na sa sasakyan. No po, medyo nagkaroon po ng aberya. No po, kaya kung ano po yung itsurang nakikita niyo sa akin, pagpasensyahan na po ninyo. Okay, sa mga pagkakataon po ito ay pagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ano po? Ang ating pong pag-aaral ngayon ay nakatuon po doon sa aklat po ni Josue. Joshua chapter 24 verses 14 and 15. Ano po? Babasahin ko po ito sa Tagalog. Joshua sa aklat po ni Josue, ang kabanatang 24, pasimula po sa talatang 14 hanggang sa 15. Ganito po ang sinasabi. Okay, ganito po. Okay. Joshua chapter 24 verses 14 and 15. Ganito po ang sinasabi. Kumbaga, na ito na po yung pinaka-highlights ng pagsasalita po ni Josue. Ito po si Josue po ay nagsasalita dito dun sa mga tao sa Shechem. Sinasabi po niya at pinapaalala po niya sa lahat sa kanila kung ano ang lahat ng mga ginawa ng Diyos sa bawat isa sa kanila. Pagpasimula po sa ninunong si Abraham, sa ninunong Moses. Yun po ang ipinapakita dito ni Josue. Ano po? Kung paanong si Abraham ay ang kanyang lahi, ang kanyang mga ang pinagmulan na angkan ay kanyang pinagpala magmula po sa kanyang mga magulang, sila Tera, ano po? Yun po mga ganun. Tapos po kay Moses kung paano siya po ay tinawag ng Panginoon at kung paano siya ay inutusan o inatasan ng Diyos na pangunahan ang bansang Israel upang ito ay makalabas mula sa pagkaalipin po sa Ehipto at sa Paraon. At sa kanilang paglabas, sila po ay nakaranas ng napakaraming mga pagsubok nang sila po ay nandoon na sa ilang. Sila po ay hinabol ng mga sundalo ni Paraon. Sila po ay nagipit. Dito po sa kabilang gilid ay ang mga sundalo ni Paraon na sila ang mahabol sa mga Israelita, at doon po sa kabila ay ang dagat na pula. So sila po ay naipit, wala po silang masusulingan, wala po silang matatakbuhan upang sila ay maligtas. Subalit ang Diyos na makapangyarihan ay gumawa po ng paraan. Ang mga Israelita ay nakadaan po doon sa gitna ng dagat na pula nung ito po ay hatiin ng Diyos. At itong dagat na ito ay muli niyang pinagdugtong o muli niyang ibinalik sa dating anyo na ito ay dagat talaga.
Ang lahat po ng mga sundalo, mga karwahe, mga kabayo ni Faraon ay nangalunod at nangamatay pong lahat. At kung papaanong dito ay ipinapakita rin o ikinukwento rin ni Josue doon sa mga tao sa Sikem na kung papaanong ang mga Israelita ay nagtagumpay sa kanilang pakikipaglaban doon sa mga Amoreo, no po? Doon po sa mga dito po sa mga okay. Doon po sa mga dinala sila ng Diyos doon sa lupain ng mga Amoreo, no po? At sila po, ito po ang mga Amoreo ay nilupig ng mga Israelita, ang mga Pereseo, ang mga Kananeo, ang mga Heteo, mga Gergeseo, mga Hivita at ang mga Jebuseo. Lahat po ng iyan ay tinalo ng mga tao sa Shechem o ng mga Israelita. Yan po ay ibinabalita, ipinapaalala ni Josue doon po sa mga taong ito. Ngayon, pagdating po dito sa dito po sa verse 14, ang sabi po niya, umpisahan na po natin dito sa verse 13. Ang sabi po ay, binigyan kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Ang Diyos po ay binigyan ng lupain ang mga Israelita na hindi po nila ito pag-aari o hindi po nila ito binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Doon po sa mga lugar, sa mga dako na hindi naman po sila ang talagang nagmalasakit na ito ay pagandahin o ayusin. Ito po, ibinigay po ito ng Diyos sa kanila. Kumain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga puno, hindi kayo ang nagtanim. So lahat po ng ito ay pinapaalala, sinasabi po ni Josue doon sa mga tao sa Sikem na ang mga kabutihan ng Diyos, ang mga pagpapala niya, pag-iingat niya, ang proteksyon niya, ang gabay, patnubay po niya sa kanila ay talaga namang tuloy-tuloy sa kabila po ng kanilang mga patuloy na pagsalangsang. Ang sabi nga po dito sa verse 14, ito po ang sabi ni Josue sa kanila, kaya ngayon, pagkatapos po niya sabihin, ipaalala ang lahat ng mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanila, pasimula po sa ninunong si Abraham, kila Moises at sa mga susunod pang lahi. At ito po ang sabi niya, kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at katapatan. Ito po ang sinasabi niya. So, Joshua is trying to encourage the people, the Shechem. Yung pong mga Israelita ay he's trying to encourage them na sambahin to serve the Lord God. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. So dito po, ang sinasabi niya rito, iwanan na ninyo, itakwil na ninyo ang mga Diyos-Diyosan na sinamba na inyong mga ninuno doon sa Mesopotamia at sa Ehipto. Doon po sa panahon na yun, ang mga pag sinabi pong mga Diyos-Diyosan, ito po yung mga inukit, mga inanyuan na mga ribulto. Pero ngayon po, hindi lamang po ang mga iyon. Hindi ko mo sinabing Diyos-Diyosan yun lang po mga images. Hindi po, marami po mga bagay na Diyos-Diyosan na binabanggit po sa Biblia ay yung kung mas binibigyan mo ng pahalaga ang isang bagay nang higit pa kaysa pagpapahalaga mo sa Diyos. Yun po ang iyong Diyos-Diyosan. Yun po ang ibig sabihin nun. Po, mas binibigyan pahalaga ang isang bagay o kung ano pa man ng isang tao o isang ari-arian na nasa iyo, yun ay ang iyong Diyos-Diyosan. Ngayon po, ulitin ko po yung sinasabi niya rito. Kaya ngayon sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Amen. Ang Diyos lamang ang inyong paglingkuran, ang Panginoon lamang ang manlilikha, ang dakilang Diyos lamang ang inyong paglingkuran. Verse 15, ito po.
At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ano po sabi niya? Kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh lamang kami maglilingkod. Ang sabi po ni Josue sa English, but as for me and my house, we will serve the Lord. So dito po ang dito, binigyan po niya ng pagkakataon ang mga tao na kanyang mga kausap na pumili kung sino ang kanilang sasambahin. Yun lang po kung sino po ang kanilang sasambahin. Alam po ninyo, napakabuti po ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Ang po rito whose side are you? Kanino ka ba na sino ba ang iyong pinagmamalasakitan? Mayroon kang you have a choice sa paglilingkod sa ating Panginoon, o doon sa maglilingkod ka sa mabuti o maglilingkod ka sa masama. Doon po sa Hardin ng Eden, doon po sa creation, doon po sa sitwasyon ng ninunong si Eva at saka si Adan. Sa sitwasyon po ni Eva at saka ni Adan, nung sila po ay mahulog sa kasalanan, dito po sa aklat po ni Genesis, kabanatang 3, po, ang po rito ay yung ang masalumiot, kumbaga. Simula po dito sa verse 1 hanggang sa verse 19, ito po ang isa sa pinakamasalumiot na bahagi ng Biblia. Subalit, napakadali pong sundan, napakadaling gawin, napakadaling intindihan. At sabi nga po dito, ang ahas ang siyang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Nung unang panahon pa lamang po, nung creation pa lamang po, nandoon na yung ahas. Tuso talaga ang ahas na ginawa ng Diyos. Ngayon, dahil po sa mga ganito, dito po sa verse 2, saan sabi nito, isang araw tinanong nito ang babae. Yung pong ahas nagtanong lang po siya, unawain po natin. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bunga kahoy sa halamanan? Alam po ninyo yung nito? Nagtanong lang naman nagtanong, sige, okay lang. Sumagot ang babae. Genesis chapter 3 po ang binabasa ko. Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga ng halamanan, huwag lamang bunga ng puno na nasa gitna ng niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakanin ni hihipuin man lamang ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Yung pong dito. Kung itutuloy po natin ang pagbasa rito, ito pong ahas at itong si Eva, sila po ay nagkukwentuhan, kumbaga sila ay nagsasagutan. At sa kanilang pag-uusap, ang sentro po ng kanilang pag-uusap ay yung pagkain sa bunga ng puno ng kahoy na nagbibigay unawa at ng kaalaman. Puno ng kaalaman at ng pagkaunawa. Yun po ang tawag doon. Ngayon, sa bandang huli, nahirati po ang babae. Nahirati. Kumbaga, nainganyo po ang babae, itong si Eva, na kainin yung bunga ng punong kahoy. Ang tanong ito. Meron po siyang choice, di ba? Meron. Ang choice niya ay dalawa lang. Siya ay susunod sa Diyos na hindi niya kakainin ang bunga ng punong kahoy na yon, o siya ay susunod sa ahas na kakainin niya ang bunga ng kahoy
ang bunga ng punong kahoy na yun. Mayroon po siyang choice. Pag kinain niya yon, siya ay sumuway sa Diyos. Masama yon. Pero pag hindi niya kinain yon, mas makabubuti sa kanya sapagkat hindi siya sumuway sa kalooban, sa nais at sa batas ng Diyos. Mayroon siyang choice. Sa atin po, sa buhay po natin ngayon, yung pong pakikipag-usap sa iba, titingnan po ninyo baka ahas na ang inyong kausap. Baka ahas na po. Yung pong ahas na sinasabi dito ay yung pong maghihirati sa iyo o yung pong mag-i-encourage sa iyo o yung hihila sa iyo na ikaw ay susuway sa utos, kalooban, naisin ng Diyos. Yan po ang isang ahas. Ano po? Ahas po ang tawag dyan. Kaya pag tayo po, mayroon po tayong kausap. Ano po? Titingnan po natin, unawain po natin kung ano po ang tinutumbok, kung ano po ang mensahe ng salita ng taong ating nakakausap. Kung ano ba talaga ang kanyang naisin, kung ito ba ay makabubuti sa ating spiritual na buhay, kung ito ba ay makabubuti para sa ating pang-araw-araw na ikabubuhay, o ang kanyang sinasabi ay mapalayo tayo sa mga naisin, sa mga utos, sa mga gabay, patnubay ng ating Panginoon. Yan po ay trabaho ng isang ahas. Ingat po tayo. Marami pong mga ahas na naglipana sa mundo sa ngayon. Katabi mo, kasama mo, kasabay mong kumakain, wala kang kaalam-alam, ahas pala ito. Ang gandang mangusap, magsalita, bumitaw ng mga kataga habang ikaw ay kaharap. Pero pag talikod mo, ikaw ay kanya sinasaksak, kinakagat at tinutuklaw. Kaibigan ko, mag-ingat po tayo. We have a choice. Mas ginawala po tayong kaibigan. So what? Kung wala tayong kaibigan, kung ang mga kaibigan naman na sinasabi mo ay siya maghihiwalay sa iyo sa mga pagsunod mo sa Diyos, better na wala ka ng kaibigan na hindi ka mapapalayo sa paglilingkod sa Diyos. You have a choice. Iwasan mo, iwanan mo, itakwil mo, iwaksi mo ang mga ahas sa iyong buhay. Po? Genesis chapter 3. Iwasan mo, iwaksi mo yung mga ahas sa inyong buhay. You have a choice. Gusto mo ba na ikaw ay mapalayo sa Diyos? So, sumiki ka. O gusto mong manatiling naglilingkod, nagbibigay karangalan, kapurihan sa Diyos? Then, you have a choice. I-expose mo ang mga taong iyan na nagbibigay sa iyo ng maling pagkaunawa sa kalooban at sa mga utos, salita ng Diyos. Yun po ang una. Iwasan, iwanan, iwaksi, kalimutan, talikuran ang mga ahas. Huwag silang kakausapin. You have a choice. Maging kaibigan mo ang ahas o ito ay iyong tatalikuran. Pangalawa, dito po sa aklat po ng mga gawa. Gawa, kabanatang 4. Acts chapter 4. Okay. Acts chapter 4. Verse 31. Ito po. Acts chapter 4. Verse 31 hanggang 37. Tapos po, chapter 5. Ito pong bahaging ito ng Biblia. Ito pong bahaging ito ng Biblia ay pinapakita dito yung pagtutulungan po ng mga kapatiran, ng mga iglesia, ng mga mananampalataya. Dito po sa chapter 4 verse 31, ipinapakita po rito ay ang pagtutulungan ng mga mananampalataya. Babasahin ko po. Acts chapter 4 verse 32 hanggang sa 37. 32. Nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. Ito po maganda. Yung damdamin at isipan
ng mananampalataya ay magkakalakip-lakip. Nagkakaisa sila. Ngayon, at hindi itinuturing ni naman ang nasarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. So, ang mga kapatiran po pala noon, ang mga mananampalataya po pala noong mga panaong iyon, ang kanilang mga ari-arian ay hindi po nila inaangkin na ito ay kanilang sarili. Hindi po nila ito inaangkin na ito ay kanila lamang. Ang sabi po sa Biblia, ito po ay para sa lahat. Ganito po ang sinasabi, kundi ito ay para sa lahat. Verse 33, taglay ang dakilang kapangyarihan. Ang mga apostol ay patuloy na nagpapatutuo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. So ganito po ang nangyayari. So ang ano po dito, yung pinapakita po dito, yung pagkakaisa, pagtutulungan at pagbibigayan ay nandoon. Hindi iniisip o hindi inaangkin ng isang tao na yung kanyang mga ari-arian ay para sa kanya lang. Kung hindi, ang kanyang mga ari-arian ay para sa lahat. So, bawat isa po sa kanila, yung pag-aari nito, pag-aari ng lahat. Yung pag-aari noon ay pag-aari ng lahat. No po? Sila po ang may hari sa bawat bagay na meron po ang bawat isa. No po? Ngayon, sabi po dito at ibinubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Ang ganda po Verse 34, walang kinakapos sa kanila sapagkat pinagbibili nila ang kanilang ari-arian, lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon sa mga pangangailangan ng bawat isa. Ito po ang maganda. Ano po? Yung mga panahon na yun, ano po sinasabi dito? Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay. At ang pinagbilhan ay dinadala sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Alam po ninyo, nung panahon na yun, walang mayaman, walang mahirap doon sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Lahat sila pantay-pantay. Biruin po rin yung mga bahay, mga ari-arian, ito po ay kanilang ibinebenta at binibigay doon sa mga apostol, at ang pinagbilihan ito po ay pinaghahati-hati ayon po sa pangangailangan ng bawat isa. Ang sabi nga po dito, hindi po sila kinakapos sa kanilang mga pangangailangan. Ang ganda po no. Pero dito po sa chapter 5, ganito po ang ginagawa. Mayroon namang mag-asawa na nagbenta rin ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Subalit nagsabuatan ang dalawa at hindi ibinigay na Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. Alam po ninyo, ang ganda po ng samahan dun sa umpisa Lahat ng mga ari-arian ay para sa lahat. Ang mga lupa, ang mga bahay ay binebenta, at lahat po ng mga pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. At ito naman po ay ipinamamahagi ng mga apostol doon sa pangangailangan ng bawat isa. At wala pong kinakapos sa kanila. Pero dito sa chapter 5, meron pong naging gahaman, mag-asawa. Ang pangalan ay Ananias at si Safira. Ano pong ginawa nila? Meron silang mga ari-arian, ibinenta po nila ang kanilang bahay, pero hindi po ibinigay ng buo ang kanilang pinagbilhan. Ininteres ang kaunting halaga para sa kanilang pansariling kasiyahan. Sa spiritual life po, ang ipinapakita po dito, yung paglilingkod mo, wala pa sa kalahati. Yung paglilingkod mo, kung titingnan ka sa panlabas ng kaanyuan, ay para bagang totoong-totoo. Pero,
Pero, ano po, ang mga nangyaring ito, sa totoo lang, ang nangyaring ito, wala pong walang kahalintulad po na kasalanan. Sapagkat dito po sa ginawa nila ito, ano po ang naging kapalit na ano? Yung pag ang paglilingkod mo ay hindi siya talaga 100%. Kalahati lang ang ibinibigay mo sa iyong paglilingkod. Ano po, kung itutuloy po natin ang pagbasa rito, ano po sinabi rito? Namatay po itong lalaki. Itong si Ananias. Bakit po? Sapagkat yung kanyang paglilingkod, siya po ay nagsinungaling sa Espiritu ng Diyos. Hindi po siya nagsinungaling sa tao sapagkat tinanong siya ni Pedro, ito lang ba ang talagang pinagbilhan ng iyong ari-arian? Ang sabi ni Ananias, opo, yan lang po ang pinagbilhan. Pag tinanong ka ng iyong pastor, ganito lang ba ang kaya mong paglilingkod sa ating Panginoon? Opo, naglingkod po ako sa Panginoon. Pero, you did not do what your best. You did not do your best. Wala kang ginawa na mabuti. Hindi mo ginawa ang yung pinakamabuti. Ano po? Wala. Ang sabi po rito, ang sabi po ni Pedro, nandyan sa labas ang mga lingkod ng Panginoon sapagkat ikaw ay mamamatay ngayon. Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Kaibigan ko, mayroon po tayong we have a choice na sabihin po natin sa ating Panginoon, Lord, naglingkod po ako ng buong tapat. Masasabi mo kaya ito ng taos sa iyong puso na walang pag-aalinlangan na ikaw ay makakaharap na nakatingin sa Diyos? You have a choice. They have a choice. Mayroong choice itong si Ananias at saka si Safira. Ang choice nila ay yung ibigay lahat ng mga pinagbilhan. Sapagkat ang sabi po rito, at ang Diyos ay ibinuhos sa kanilang lahat ang kanyang pagpapala at walang nangailangan sa kanila. Ibig sabihin po, sapat-sapat ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos maski na hindi mo siya dayain. Pag yan ay dinaya mo ang paglilingkod mo sa Diyos, sooner or later, you will reap the consequences. Aanihin mo ang mga bunga ng iyong mga kamalian sa Diyos. We have a choice. Gusto mo maglingkod? Pag ikaw ay naglilingkod, ibigay mo na ang iyong pinakamabuti. Pag ikaw ay naglilingkod, kung ano ka sa loob ng church, dapat ganun ka sa loob ng iyong pamamahay. Ang ganda mong magsalita, ang ganda mong mangusap pag nandoon ka sa loob ng church. Pero pag sa loob ng bahay mo, actually, meron pong meron pong mga bagay na mas maganda pang makisama doon sa mga tao sa labas. Pero pagdating sa mga tao sa loob, sa kanyang sambahayan, ito ay kanyang dinadaya. Dinadaya pa yung mga tao sa kanyang sambahayan. Sinasabi ko sa iyo, kaibigan ko, mapapa-impyerno ka rin. Huwag mo ipagmalaki na ikaw ay kasama sa napakaraming ministry doon sa loob ng church. No, you will still go to hell. Ganyan ang ginagawa. No? Mamili ka. You have a chance. You have a choice. Gusto mo maging karapat-dapat sa Diyos? Magtapat ka sa Diyos. Una sa Diyos, pangalawa sa sambahayan, pangalawa sa iglesia. Yun eh. You have a choice. Do not impress those people in the church. Do not impress those people who are close to you. Do not impress some persons. Impress God. Impress God. Not all the peoples all around you.
Yung mga nagsasabi sa iyo na mabuti ka, maayos ka, magaling ka. No, behind those words, kapareho po ng una nating punto, mayroong mga ahas na nasa tabi mo. Baka yan yung nagsasaltang sa iyo, nagsasabi sa iyo na mabuti ka, maayos ka, okay ka. Isa yan sa ahas na ginagamit ng kaaway para ikaw ay mapabagsak. So, you still have time to choose. Mamili ka. No? Gusto mo magtapat sa Diyos? Baka masyak ka, bukas makalawa. Kausapin ka ng Diyos na binabawi ko na yung buhay na pinahiram ko sa iyo. Po. Pangatlo, sino po ang mayroong choice? Si Judas. Kala po ba ninyo, si Judas wala siyang choice nung ipagkanulo niya ang ating Panginoong Jesucristo? Sasabihin, no, destiny yan. No. Kahit na destiny yan, mayroon siyang choice. No? Mayroon siyang choice. Mayroon siyang pagpipilian. Pwede niya sabihin na, pwede niyang gawin na iwasan niya. Hindi niya gawin yung pagtatraidor sa ating Panginoong Jesucristo. Can you imagine that? Mahigit 3 taon niyang pinakain itong si Judas sa kanyang palad. One single day lang. Dahil sa 3 pirasong pilak na, 30 pirasong pilak, ipinagpalit niya ang ating Panginoong Jesucristo. Mayroong choice itong si Judas na hindi niya tanggapin yung 30 pirasong pilak na yon sa mga Pariseo at sa mga Saduseo. He have a choice. Pwede niya sabihin, ayaw ko. Sasabihin ng iba, hindi po matutupad yung nasa Biblia. Pag hindi si Judas ang gumawa nun, merong ibang gagawa nun. Pero ang pinag-uusapan natin dito, mayroong choice itong si Judas na hindi niya gawin ang pagkakanulo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya gawin ang pagtatraidor sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong ngayon ay ito. Ikaw na nanonood, nakikinig, patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Saan ka kasama dito sa 3 ito? Ikaw ba ay kasama doon sa mag-asawang si Ananias at saka si Safira? O ikaw ay kasama doon sa grupo ng Adan at ni Eva na pinakinggan pa ang isang ahas kaysa sa batas ng Diyos sa Panginoon na makapagliligtas sa atin? O ikaw ay isa sa mga Judas na trumaydor sa ating Panginoong Jesucristo, nagkanulo sa ating Panginoong Jesucristo? Matagal na panahon na ikaw ay nakikinig sa programang ito. Maraming mensahe na yung narinig patungkol po sa programang ito. Hindi mo pinapansin, hindi mo pinapahalagahan ang mga salita na iyong narinig. Ito ay isang kaparaanan na kung paanong hinuhudas mo, trinatraidor mo ang ating Panginoong Jesucristo. Yes, hindi ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang nagsasalta dito, hindi ang Santong Espiritu ang siyang nagsasalta rito. Pero ang ipinangangaral, ang ipinapahayag ko, ang ipinapakilala ko, ang inilalahad ko ay ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag kayong maniwala sa akin, yes. Pero yung mga sinasabi ko, yun ang paniwalaan ninyo. Huwag nyo gawin ang mga ginagawa ko, yes. Pero yung mga binabanggit ko patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, siya ninyong paniwalaan, siya ninyong sampalatayanan. Huwag natin traidorin ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Siya ang lumikha sa atin.
Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang nagbigay ng hininga sa atin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang sabi nga, nandun pa lang tayo sa loob ng tiyan sa loob ng sinapupunan ng ating mga magulang ay inihahanda na ng Diyos ang lahat ng ating mga kakailanganin. Salamat sa Diyos, napakabuti po niya sa atin. Sa kabila na tayo po ay patuloy na gumagawa ng mga kasamaan, patuloy po tayong nagbibigay sa Kanya ng sama ng loob, nagbibigay sa Kanya ng hinanakit. But still, ang Diyos at ang Diyos pa rin ang siyang patuloy na nagpapala sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos. Napakabuti niya, napakadakila niya. Salamat po sa Panginoon, napakabuti ng Diyos. Yes, Lord God. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Yes, God, you are worthy of all the praise, oh God. You are worthy of all the praise. Sa kabila po, oh Diyos, ng aming mga kasalanan, pagkukulang, pagkaakamali, yes, nandiyan ka pa rin. Ang iyong biyaya, pagpapala, pag-iingat, gabay, patnubay, protection ay patuloy mong ipinararana sa amin. Pasimula sa amin, sa bawat miyembro ng aming sambahayan, sa aming mga mahal sa buhay, o Diyos, salamat po, salamat po. Diyos, ayaw ka po naming traidorin. Ayaw po namin, o Diyos, makipag-usap sa mga ahas. Ayaw po namin, o Diyos, na maging katulad, mapasama sa kagaya ni Ananias at ni Safira. Diyos, ang nais po namin, makapaglingkod ng 100% sa abot po ng aming makakaya, o Diyos. Yes, God, sa abot po ng aming makakaya. Ama, ang gabay mo lang, ang tulong mo lang, ang patnubay mo, ang protection mo lang, Diyos, ang siyang aming kailangan upang kami ang makapagpatuloy sa aming ginagawang ito. Ama, ikaw at ikaw lamang po ang siyang makagagawa, makakikilos sa bagay na ito, God. Yes, Father God. Hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Ama, purihin ka, sambahin ka, dakilahin ka. Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Yes, God. Yes, God. You are worthy to be praised. Oh, God, you are worthy to be praised. Oh, God. Ama, salamat po. Salamat po, O Diyos. Dakilahin ka, O Diyos. Dakilahin ka, parang anak ka. Ama, hindi po namin alam, O Diyos, kung paano ka namin pupurihin, kung paano ka namin sasambahin at dadakilahin. Subal, O Diyos, sa ganang aming sarili, O Diyos. Sa ganang aking sarili, O Diyos, ako at ang aking sambahayan ay ikaw, Yahweh, Diyos na makapangyarihan ang siyang aming sasambahin. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ama, patuloy po na ilalapit sa dakilang pangalan ang mga anak mo, mga lingkod na patuloy pong nanonood sa programang ito, agad. Pagpalain mo po sila, gabayan mo sila, patnubayan po sila. Sa lahat po ng aspeto ng kanilang buhay, ikaw po ang kumilos, ikaw po ang siyang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan at sa kanilang mga pangkahilingan, O Diyos. Ama, sa mga kapatid po namin na mga irong mga karamdaman, O God, patuloy, O Diyos, na itinataas ko po sila. Ang aking kapatid, Panginoon, ni si Joselito Tuazon, aking pinsan na si Willie Mariano Malyari, ang aking kaibigan, ang iyong anak, ang iyong lingkod na si Bert Sanggalang, O Diyos. Ama, ikaw po ang magpala sa kanila, O God. Kagalingan, kalakasan, ang patuloy po maranasan nila, O God. Kay Pastora Ricky Chan, O God. Yes, Father God. Kay Brother Fred Bondok, kay Pastora Joyce Nikowski, O God. Yes, Father God, complete healing. Kay Bishop Jessica Candelana, kay Mami Pena, O God. Lord, sa mga kapatid po na mayroong mga karamdaman, ikaw po ang siyang kumilos, mag-ingat sa bawat isa. Ama, purihin ka, sambahin ka, dakilahin ka sa lahat po ng aming mga ginagawa. Ikaw po ang maparangalan. Ikaw po ang siyang mabigyan kapurihan. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at Amen. Thank you, Lord God. Ang oras po natin ay ganap na alas 5:55. Okay, mayroon pa po tayong 5 minuto. Nais ko lang pong paalala sa inyo na mayroon po tayong gawain dito po sa lugar ng Tarlac. Dito po sa may Cantarilla, District 4, sa may ano pa to? Sa may San Manuel. CEMI San Manuel, sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. At ganun din po dito po sa may
ano ba ito? Herona. Doon po sa may Salapungan, Bagong Bayan, sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Binson. Doon po sa malayo-layo, si Pastor Ariel Castillo. Doon po siya sa Barangay Acosilian, Tuwao, Cagayan Valley. CEMI Tuwao, Acosilian, Cagayan Valley. Samahan mo po ninyo sila sa kanilang pananambahan at tinitiyak ko po sa inyo, mararanasan po ninyo ang presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Purihin ng Panginoon sa buhay po ng bawat sa atin. Merry Christmas, Happy New Year. Till next year na tayo po ay magkikitang muli. Ito po ay January 1, 2, 3, 4. January 4 na po tayo magkikita muli. Isipin po ninyo, isang taon bago tayo magkikita muli. Pagpalain po tayo ng Diyos sa buong isang taon na darating na iyan. Amen.